When you're searching for rest, instead you face another test. When you lay awake in bed and troubles fill your head, don't forget to never leave you on your own. He's still there, he still cares. There's never been a time that he did not hear your prayers. God's still there, he still cares. So don't give up in the fight, he will make your burdens light. He's still there, he's still faithful in the hard times. Don't lose sight of what he's done. He's not finished working yet, so don't ever forget. Good morning. He's still there, he still cares. Good morning, Good sister. morning po, brother. Yeah. Been a while. Hey, good morning, everyone. Kumusta? It's a long time, ano? 1 week din na wala tayo, ano? But ngayon ay patuloy po natin. Welcome to everyone. To those who are following us on our Facebook Live. We're happy today that nandito tayo muli upang ipatuloy po ang ating series on the biblical history. We are digging up the book of Genesis at nawa ay tayo ay makapakinabang sa mga katuruan sa banal na kasulatan, especially sa book of Genesis. This is the foundation of our faith as we dig up the biblical history na kung saan ito po ay magpapatibay sa ating spiritual na buhay. Now, ready na po tayo? This is the part 3 of Genesis. Sa ating napag-aralan ay we have the introduction in the book of Genesis, and we also discussed the first chapter and partly the second chapter. And last 2 weeks, I think, when we start this series, ay ating napag-aralan yung Genesis chapter 2, which actually summing up of the creation week. And today, atin pong ipagpatuloy, especially the creation of men and women. Okay. Pero bago ang lahat, ay atin munang ipasalamat sa Panginoon ang ating pag-gather online, virtual, at hilingin natin sa Panginoon ang kanyang gabay sa pamagitan po ng pananalangin. Hilingin natin sa Banal na Espiritu na tayo ay gabayan sa ating patuloy na pag-aaral sa kanyang mga salita. So tayo po muna ay manandali ang manalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa umagang ito kami po ay muling nagpapasalamat na kami po ay inyong ginising at nagkaroon ng pagkakataon upang sariwain at pag-aralan po ang mga salita ninyo na ito po ay maghatid sa amin sa lubos na pagkakilala po sa inyo. Na naway patuloy ng inyong banal na espiritu ang siyang lumukob sa bawat isa sa amin
upang sa ganun ay ito ay maging bahagi po ng aming buhay spiritual na kami po ay ganap na buhay sa inyong harapan dahil alam po namin na kami patay spiritual dahil sa kasalanan. Ngunit ganun pa man, kami po ay binigyan ng pagkakataon upang mamuhay ng ayon po sa inyong kalooban na ang inyong salita ang siyang magbigay sa amin ng karapatan na mabuhay. Kasama po kayo na nawa matagpuan sa amin ang inyong kalooban na ang ganap na pagkadiyos ay maranasan po namin sa pamagitan po ng kapangyarihan ninyo. Kaya amin pong hinihiling na ang Banal na Espiritu ang siyang lumukob at ang mag-guide sa amin upang ang lahat ng mga bagay na aming papag-aralan ay maging butil ng katotohanan na siyang maging kabahagi po ng aming buhay. Salamat sa inyong pagtugon at aming tanggapin ang kapangyarihan ng inyong Banal na Espiritu upang lahat ng aming matutunan ay mananatili sa aming isipan upang ito ay maging butil ng katotohanan na siyang maalaala namin kung ito na ay kinakailangan. Totoo po ay ang aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. Now, okay, konting kwan lang po, pag-review sa atin pong napag-aralan. No? Ito po ngayon ang part 3. Ang part 2 po natin ay atin pong na-discuss yung additional insights on the Sabbath. Dahil ang chapter 2 po ay ito po ay may mga prinsipyo na kung saan ay dapat natin maunawaan ng Sabbath is actually originated by God, and there are principles na kaakibat po nito sa likod ng ating pag-alaala at pangngilin ng araw ng Sabat ay may mga prinsipyo po na itinanim ang banal na kasulatan at ng espiritu ng hula kung bakit tayo ay nangingilin sa araw ng Sabat. So, we have 10 principles actually that we have discussed. We keep the Sabbath holy because God is our creator. We don't work on the Sabbath because we believe that God will provide. That is the second principle. The third, we should keep the Sabbath holy and reverently no work is done. That is the third. The fourth is we don't have worldly business on the Sabbath because God is our partner. That is number 5 principle. Our worship on the Sabbath should be centered solely to the Lord, not to anybody or anything. And then principle 6, we keep the Sabbath as a sign and it will sanctify us. And number 7, the Lord of the Sabbath is Jesus, and he set an example to follow. And number 8, even at his death, he rested in the grave on a Sabbath day, and his followers keep it according to the law. Okay, number 9, as the early Christians follow Christ, we should also do. Okay, and then number 10, this is the seventh-day Sabbath will be observed even in the new heaven and new earth. So it should be observed now to prepare for it. So those are actually the principles that we follow, and there are actually things to consider as the true observance of the seventh-day Sabbath, that we keep it with sacredness. So these are actually the additional information on the Sabbath day. Now, we go to the part of creation. It's actually a part of the seventh day, creation, but it is written in chapter 2 as additional information on how, kung paano po na nilikha ng Diyos ang tao. Ano?
Kasi sa creation, na nasa 6th day po siya. Pero ang chapter 2 is actually a part of the creation week accounts na kung saan dito sa chapter 2 ay pinapahayag o pinaliwanag kung papaano po nilikha ang tao. Okay? Hindi po siya after the 7th day kasi nakuan po natin na sa chapter 2 verse 1 to 3, it's actually the conclusion of the creation week. Pero pagdating po sa verse 4 ay nandoon po yung description kung papaano po sa araw ng creation ng Panginoon ay nandun po yung pagpapala o inihanda ng Panginoon. So, ang paglikha ng lalaki at babae, the creation of humanity, ito po yung paglalang dahil doon sa verse 26, okay, to 29, dyan po yung dinatawag natin yung the 6th day of creation na kung saan ang Diyos ay naglalang, okay, naglalang ng tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya siya. Nilalang niya sila na lalaki at babae. So in the beginning, ay lalaki at babae lang, no? At wala pong sa gitna. Ibig sabihin, biblically speaking, there is no yung sa tao kayo kasi ngayon, mayroon pong perversion. Mayroong tatangkang baguhin ang nilikha ng Diyos na kung saan ay yan po dapat na manawaan ng bawat tao na nung nilalang ng Diyos ang tao ay may dalawang kasarian lang. Walang tinatawag na kalahati or sa gitna na may mga nagsasabi ang feeling niya ay babae pero lalaki siya. Mayroon ng babae na feeling niya lalaki na babae siya. So these are actually perversion na nagdulot or dinulot ng kasalanan actually. So there is a perversion on the yung preference of individuals. Pero mga kapatid, yan po ay sa foundation ng history o kasaysayan ay wala pong ganon. Okay? Dahil nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae. Okay? Walang ibang kasarian. Okay? Now, the creation of human beings, we know that there are accounts in the Bible history, especially chapter 2, verses 4 to 7, the creation of every living things. Mapapansin nyo dyan na sa chapter 2, verses 4 to 7, ay binanggit pa yung mga living things. So this is actually a part of chapter 1. But this is a description of the 6th day na kung saan ay God created everything. Na alam natin that there is actually parallel in creation. Na yung first day is actually equal or prepare for the 4th day. Yung second day, prepared for the 5th day. And the third day is prepared for the 6th day. Where in the 6 days, nandun na po yung animals and also human being. Na kung saan dito po sa chapter 2, it's further explanation or description of how God created and the blessings where He prepared for humanity. So makita po natin dyan sa verses 8 to 14, the Garden of Eden. Okay? And then chapter 2, 15 to 18, mayroon pong purpose ang tao, no? Na ano po ang kanyang gawain? Man to care for the garden. Ngunit sa time na yan, sa pag-care ng garden, actually mga kapatid ay wala pong kailangan na magdilig. Hindi po kailangan magdilig. Sa panahon na yan ay kusang ang tubig
na mula sa lupa, yun po ang nagbibigay ng moist, ang nagkakaroon po ng yung ugat ng tanim. Doon po ay kumukuha siya ng tubig. Pero dahil sa kasalanan ay yun na nga po mga kapatid, ang resulta ng kasalanan ay nagdulot na nagkaroon ng drought, nawawalan ng tubig, kaya kailangan mo diligan yung tanim. Okay? So yan po yung actually the result of sin. And then sa verses 19 to 20, Adam names living creatures. So dito po talaga makita natin yung foundation kung paano po na pinangalanan ang lahat ng mga hayop, mga animals. Okay? So yan po ay mababasa po natin sa verses 19 to 20. And then Genesis chapter 2 verses 21 to 23, ito na po yung the creation of woman. Kung paano po nilalang ng Diyos or ginawa niya ang babae mula sa lalaki. And then Genesis chapter 2 verse 24 and 25, the first marriage. Bagamat sabihin natin na hindi po na-describe kung paano po yung marriage na nangyari ay sa creation. Doon pa lang sa creation, mga kapatid, ay actually ang whole day para sa Panginoon ay talagang napaka-kwan lang yan, napaka-iksi. Pero sa atin mga kapatid ay yes, right now we have 24 hours in a day, including the night and the day. So it's actually a part of the day. So yan po mga kapatid yung outline nitong chapter 2 na kung saan ay matatagpuan po natin kung paano po yung nilikha ang tao. Okay? So ito po yung description ng creation of the Lord na kung saan sa verses 4 to 5, and every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. Hindi na kailangan mag-till or maghanda ng lupa para magtanim. Kundi inihanda na ng Diyos ang lahat ng mga pananim at hindi kailangan diligan. So yan po yung original na plano ng Panginoon. Hindi na kailangan magdilig dahil yan po ay provision ng Panginoon na hindi na kailangan nga dahil yan po ay nasa sistema na ng sanglibutan. Okay? But there went up a mist from the earth. Ito po yung sinabi ko na mayroon pong nagmo-moist lang siya, nagkakaroon siya ng natural na pagdilig sa halaman. Kaya hindi na kailangan diligan. And watered the whole face of the ground. Kita niyo mga kapatid, ano? So ang Panginoon ay may provision na actually na hindi na kailangan diligan ang pananim dahil He created it and then He provide for it. Kaya ganun din po ang dapat alalahanin natin ang Panginoon ang siyang may-ari ng lahat ng bagay, and He can actually cause and provide for our subsistence. Na huwag tayo mag-alala, no? God will provide, God will sustain us as human being, and this is actually His plan that it will be restored. Parang sabihin natin na parang wala nang pag-asa ang sanglibutan. Pero sa kanyang banal na kasulatan ay mayroon po mga provision na ibabalik niya po yung original. That's why there will be a restoration of Eden in the place where it was at the beginning. Yan po yung plano ng Panginoon. Pero parang hindi po yan na masyadong na unawa ng tao na sa ngayon, yes, we are suffering, but God will restore all things into its beginning. Okay, so the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils
the breath of life, and man became a living soul. So ito po yung actually yung description sa creation. Pang-anim na araw po ito, no? And God planted a garden eastward in Eden, a tree of life in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. So a river went out of Eden to water the garden. So yan po yung provision ng Panginoon na mayroon ng mga river. And then yung 4 rivers na ito po yung Pison, at it compasses the whole land of Havilah. There is gold. The Pison is described as encircling the entire land of Havilah, where is gold, bdellium, and onyx stone. So these are actually the description na makuan po natin na God caused that there will be a river, or there are sources of water that will actually water the Garden of Eden. Kaya makita niyo po mga kapatid. So these are 4. Ang pangalawa po ay Gihon. It compasses the whole land of Ethiopia. Genesis described Gihon as encircling the entire land of Cush, a name associated with Ethiopia elsewhere in the Bible. So ito po yung mga river. Ang pangatlo po ay Hiddekel. Hiddekel goeth toward the east of Assyria, close to its confluence with Euphrates. The Tigris splits into several channels. So ito po yung mga description na sa Garden of Eden mayroong four rivers that actually watered, or yan po yung mga river o mga ilog na siyang nagdidilig or nagbibigay ng tubig sa Garden of Eden. And then pang-apat dito, Euphrates. Originating in Turkey, the Euphrates flows through Syria and Iraq to join the Tigris in the Shabt al-Arab in Iraq. So these are actually places na at present, pero at the beginning, makita natin na talagang napakaganda yan dyan. Pero it will be restored. We know that God will restore all things into its right from the beginning. It was destroyed because of sin. Okay, so now God's activity. Ito po yung part ng Panginoon kung paano po ang Diyos ay gumagawa sa tao. So nakita ng Panginoon, God took the man and put him in the Garden of Eden. Pero nakita ng Panginoon, nag-iisa siya. Tandaan natin mga kapatid, this is actually a part of creation. Pang 6th day po ito. Hindi after ng creation week. So this is just actually a description dagdag doon sa creation week. Okay? Para maunawaan natin na during the creation week, in the 6 days, ay nilagay na ng Diyos sa Adam and Eve, especially pag-create kay Eve, that is 6 days, pang-6 na araw. So God commanded the man concerning his food. So God prohibited man of the tree of the knowledge of good and evil. So may instruction ng Panginoon at that 6th day. Okay, preparation for the Sabbath. God said, it is not good for man to be alone. Kaya nakita na ng Diyos yan sa umpisa pa lang, and the 6th day, na kung saan ay doon ay ginawa niya ang babae. So I will make him an helpmeet. So ang purpose ng Panginoon ay gawin niya yung babae as helpmate o helpmeet. Yung mayroon po siyang kasama, katulong, ibig sabihin, kasama sa pamumuhay. Minsan mga kapatid ginawa yung babae katulong helpmeet, mga kapatid. So a description of how God formed every beast and every fowl of the air.
and brought them unto Adam, and Adam named every living creature. So, nandoon na pala sa ika-6 na araw, mga kapatid, yung pagpangalan ng mga animals at the time, na kung saan ay pinangalanan na po yan ni Adam. And then, God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he took one of his ribs, then closed up the flesh. So ito ang tinatawag natin na first surgical operation by God, no? Na talagang kinuha niya. Pagkatapos na ma-form niya yung lalaki, ay kinuha niya isa sa mga rib doon. Okay? So it's a part of God's provision na ang babae ay nanggaling sa lalaki. Kaya noong nagising si Adam, ay sinabi niya, dahil ito ay galing sa akin, tatawagin siyang babae o woman. Okay? Diyan ang sa verse 23. Adam called the woman because she was taken out of man. Okay, yan po talaga yung sa original, okay? Sa biblical accounts of the creation of man. Na sabi pa nga sa verse 24, man should leave his father and mother. Bakit sinabi dito na leave his father and mother? Wala pa namang mother si Eve. Walang mother si Adam. Pero ito po ay provision ng Panginoon na at the start, He has this instruction or principles na pag nagkaroon ng pag-asawan ay dapat bukod. Magbubukod siya. Okay? And they will be one flesh. So isang laman na kung saan ay yan po yung prinsipyo na dapat natin maunawaan na when there is one bond or marriage, ay they are considered one flesh. Kaya dapat ay nandoon yung pagmamahal. Okay? And they were both naked out, but not ashamed. Okay? So yan po mga kapatid, no? They are ashamed because it's actually holy. It's a holy thing that they are both one. Okay? One flesh. Dahil ang babae ay nanggaling po sa lalaki. So that is actually part of the creation, God's activity on man, na kung saan ay nilalang niya ang lalaki at babae, at ito po ay ayon sa kanyang wangis. Mapapansin natin na man, before the fall, ay siya po ay nilalang ng Diyos na may buhay. Kaya doon sa John chapter 1 verse 4, ay pinakilala po doon yung lumalang. Okay? Sa Genesis 1:1, it says there, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya sinabi sa verse 4, in Him was life, and the life was the light of men. Kaya yung source of light ay mula doon sa salita. Ang salita na yon, ayon sa verse 14 ng John, ay nagkatawang tao. Kaya yun po ay kinikilala natin na si Kristo po yun. Okay, now, a human being without form, okay, ay talagang diniyo ng Panginoon mula sa lupa. So, nilikha ng Diyos ang tao mula sa something. Okay, yung ibang bagay ay ex nihilo. Ex nihilo, ibig sabihin from nothing. Okay? Pero nung nilikha niya yung tao at yung mga hayop, ay mayroon pong pinanggalingan. Ano? Nanggaling po siya sa lupa. Kaya yung mga hayop at ang tao ay babalik yan sa lupa dahil sa lupa sila nanggaling. Okay? So, kaya yung tao na
pinorma ng Panginoon from the dash, ay binigyan niya po ng hininga. Kaya there is life. Hininga niya po ng buhay. Okay? So, at ang buhay na yan ay sana ay magliwanag. Ibig sabihin, our life will have that existence ng karakter ng ating Panginoon dahil siya po yung light. Sabi niya nga po ay sa John 14:6. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So, ang liwanag, ang buhay na kay Kristo, dahil siya po yung nagsalita. Ang salita na yon ay Diyos. Ibig sabihin, kapangyarihan ng Diyos na siyang naglalang ng tao. Okay? And ito po yung makikita natin sa tao na God created in the image of God after His likeness. Yan po yung nabasa natin sa chapter 1 na kung saan ay let us make men in our image after their likeness. So ito po yung mga part actually ng creation na God created man in His likeness and image. So that man can commune with God. So ito po ay mga parts na kung saan ang buhay ng tao ay centered on God, because God is the source of life. So He put spirit on man so that he may live. Sa ngayon, alam natin na tayo patay sa espiritu. Kaya nga yung espiritu na yon na nagbigay sa atin ng buhay ay nawala. Nawala, ibig sabihin ay yung banal, ang pagkabanal ng tao, nawala yon. Kaya ang nasa kanya, espiritu ng kasamaan. Okay? Pero bakit hindi siya namatay kaagad? Matay, ibig sabihin, nung nagkasala si Adan sa Eva, ay hindi kaagad namatay. Kasi when at the time na kumain ng bunga ng kahoy ng pagkilala ng masama at mabuti, ay hindi kaagad namatay. There is a provision na kung saan ay actually mamamatay siya, pero in the process. Pero habang siya'y buhay, may pag-asa. Kaya yun yung second, binigyan ng Panginoon ng pag-asa ang tao na mayroon pa siyang pagkakataon na mamuhay. So, ang kanyang tungkulin sana ay pangalagaan ang kalikasan. Yan po yung actually purpose ng Panginoon bakit nilikha yung tao. So, He will be the one that will take care of all things on earth. Pero dahil sa kasalanan mga kapatid, yun po ay nangyari na ito ay nasira, okay, because of sin. Okay? Now, dito sa Spirit of Prophecy, may mga actually na karagdagan po ito na moral image of God restored through faith in Christ. Ito po ay kabahagi sa mga lesson na matutunan po natin na yes, God created a human being, a moral image of God, a reflection of Christ, na kung saan ay ito po ang talagang purpose ng Panginoon. Nasabi nga po rito, tayo ay ginawa sa larawan ng Diyos, ayon sa kanyang wangis. Ngunit dahil sa kasalanan, ay nawala ang ating pagkakahawig sa lumikha at manunubos. Ito po yung sinasabi ko po mga kapatid na nawala. Okay? Yung larawan ng pagka-Diyos ng tao ay nawala dahil sa kasalanan. So, the Inspiration, Review and Herald, February 14, 1888. Ellen G. White wrote about this, mga kapatid. Kaya sabi rito, hindi tayo naaayon sa kalooban ng Diyos, ngunit dinala tayo ng anak ng Diyos sa walang katapusang halaga sa kanyang sarili upang mapaglingkuran natin siya at magawa ang kalooban ng langit. Ang moral na imahe ng Diyos ay maaaring maibalik sa ating
makasalang ng kalikasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at pagsunod sa mga utos ni Jehova. Ito po yung provision ng Panginoon. Kaya nga po ay nagpadala siya ng mga mensahe. Okay. Yung seven messages na kapart po yan sa pag-aaral sa Ezekiel chapter 4 na there are 6 grains. 6 grains, yan po ang pagkain na gusto na ibalik ng Panginoon na tayo ma-fed. Okay? Tayo mapakain. At yung pang 7th actually is not a grain. Actually, it is the Spirit of truth that came na yun po yung promesa ng Panginoon bago po siya umalis. Bago po siya pumunta sa kanyang ama, sabi niya po doon sa John 16:13 na kung saan ay kung siya ay pumaroon sa ama, siya ay magpapadala ng Espiritu, the Spirit of truth. And that is actually the Spirit of truth, katotohanan na kanyang binigay upang maibalik po ang ating tunay na kalikasan na kung saan ay nais ng Panginoon na ibalik yung kahawig niya. Okay? Now, unappointed agencies of God for the spiritual recovery. Ito po ay kabahagi, mga kapatid, sa recreation. Dahil alam natin ang creation, God breathed a man in his nostril, the spirit. Iyon po yung buhay. Ngunit yun po ay nabahiran ng kasalanan. Kaya nga po patay sa harap ng Diyos. Pero ngayon, bakit tayo nabubuhay? Because of the grace of God, biyaya ng Panginoon yan, na kung saan ay mayroon pa pong pagkakataon ng tao ay mabago. Kaya nga po, there is a provision na hinirang ng Panginoon ang ahensya ng recovery. This is actually God's way of restoring man into His image. Kaya nakakaranas tayo ng kahirapan, nakaranas tayo ng mga karamdaman, ito ay papahiwatig sa atin na may problema. May problema ang na-create ng Panginoon dahil sa kasalanan. Ito ay mga bunga ng kasalanan, hindi pa punishment. So sabi po rito sa Spirit of Prophecy, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So mayroon pong provision ng Panginoon na ang karumihan ng laman ay malinisan. Kaya through study, kaya nag-aaral po tayo. Ang katotohanan po ang siyang maglilinis sa atin. So may provision po ang Panginoon bago pa man yung final cleansing sa kingdom. Kasi may final cleansing po sa kingdom na yan ay mapag-aralan din po natin in the process sa prophecy. Ito ang pundasyon lang, mga kapatid, na as we are going on our journey sa ating pamumuhay Kristiyano, ang provision po ng Panginoon na mayroon pa rin pong paglilinis sa atin. So araw-araw we need to die. Kaya yan po ang sinabi ni San Pablo sa New Testament. Now we need to die daily. It is actually the restoration, a process where we are actually drawn closer to God, God's image. Kaya sabi pa po rito, the formation of Christian church. Okay, ang pagkakabuo ng simbahang Kristiyano at ang pagkakaisa ng lahat ng tinatanggap nito, ang pag-iingat sa pagtatalaga ng lahat ng mga kapangyarihan nito bilang mga hinirang na ahensya. Kaya yung iglesia ay ahensya po yan ng Panginoon na dyan po ay pinapagaling tayo, inaayos ang ating buhay. Kaya yan po, minsan makakaranas tayo dyan ng sakit, Kasi sa operation ng Panginoon ay meron po yung kung sa literal na hospital, mayroon po dyan makakaranas ka ng sakit. Bakit? Mayroong operasyon. There is an operation that is going on. At sa process po ng Panginoon, mayroon pong yuning
mayroon pong pagsapsap sa ating karakter. Kaya sa iglesia ay makakaranas po dyan tayo ng pagbabago. Mayroong mga mag-persecute. Yan po ay pagsanay sa ating karakter. Yan po yung paghubog sa atin. Kaya sabi rito na yung kaparaanan ng Diyos na this is an appointed agency of God for the spiritual recovery of the moral image of God in men was the object of Christ in assuming human nature. Kaya si Kristo, mga kapatid, yun po yung kanyang ginawa. He became human, kaya maranasan niya yung karanasan ng tao. Tapos, siya po yung pag-asa. Ibig sabihin, mga kapatid, may provision. Yun po yung biyaya ng Panginoon na kanyang pinagkaloob ang kanyang anak. Na Christ was the foundation of the whole Jewish economy, which was the symbol prescribed in type for the religious faith and obedience of all people. Kaya mga kapatid, yun po yung panukala ng Panginoon na sa pamagitan po ni Kristo ay pinahayag niya po yung biyaya, the foundation of His kingdom. Pundasyon po yun, ang biyaya. Kaya He established the kingdom of grace when Christ comes to be crucified. Yun po yung provision ng Panginoon nung paglikha ng tao. Nung mapag-aralan din po natin yan sa chapter 3 na nagkasala ang tao. Okay, so yan po ay kabahagi actually sa plano ng Panginoon. So humanity, reflection of the Creator's glory. Ito po yung dapat na maunawaan din natin na God actually as a provision na nilikha ng Diyos ang tao na we need to appreciate God's plan. Okay? At dito po sa sinabi rito, nang dumating si Adan mula sa kamay ng lumikha, taglay niya sa kanyang physical, mental at spiritual na kalikasan ang isang pagkakawig sa kanyang may likha. Yan po ang una actually na description na nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Kaya yan po sana ang original. Pero dahil sa kasalanan, ito ngayon ang resulta ng kasalanan na iba-iba ang tao. Mapag-aralan din po natin yan kung ano po ang nangyari sa tao. And then, at layunin niya na habang nabubuhay ang tao ay mas ganap na dapat niyang ihayag ang larawang ito. Yun po ang purpose ng Panginoon. Mas lubos na sumasalamin sa kaluwalhatian ng lumikha. Yun po yung purpose. Ang lahat ng kanyang mga kakayahan ay may kakayahang umunlad. Kaya wag nating sabihin na ito lang ang sa akin. May kaparaanan na ito ay ma-develop. Ibig sabihin, kung yan lang ang makakaya mo ngayon, gawin mo, gamitin mo para umunlad. Ibig sabihin, you have a provision to grow. Mayroong kapanahunan na nilaan para sa atin na mag-grow, na umunlad ito. Kaya sabi rito na ang kanilang kapasidad at sigla ay patuloy na tumataas. Malawak sa kanilang pananaliksik ang mga misteryo ng nakikitang sansinukob, ang kamangha-mangha mga gawa niya na sakdal sa kalaman. So ito po ay ma-appreciate natin sa patuloy nating pamumuhay. Nag-aanyaya sa pag-aaral ng tao, harap-harapan, puso sa puso, pakikipag-ugnayan sa kanyang may likha. Sa original talaga yon po yung karanasan ng unang tao na magkaharap sila ng Diyos. Pero yun po ay talagang nabahiran nung nagkasala ang tao. Pribileyo sana yon ng tao na hindi na maghirap. Lahat na lang ay kasiyahan. Yun po ay pribileyo ng tao.
kung nanatili siyang tapat sa Diyos. Yan po. Ang lahat ng ito ay magiging kanya na magpakailanman. Nasa kanya na sana yon. Pero wala na nahulog sa pagkasala ang tao. Sa buong walang hanggang kapanahunan ay patuloy sana siyang magtatamo ng mga bagong kayamanan ng kaalaman upang tumuklas ng mga sariwang bukal ng kaligayahan at upang makakuha ng mas malinaw, ngunit mas malinaw na mga konsepto ng karunungan, kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Parami ng parami ang ganap na mayroon siya sumasalamin sa kaluwalhatian ng lumikha. Yun po yung talagang reflection sana ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pero yun po ay nawala, ano? So that's actually the part where in the image of God ay ito po yung kaakibat noon. It involves what? A spiritual nature that enables us to communicate to God. Na mayroon po siyang ability to communicate. Yan po yung image of God. May reasoning, rational being. Tayo po ay rational being na nilikha ng Panginoon. Okay? And then physical resemblance to our Creator. Yan po yung kaakibat o kabahagi po sa imahe ng Diyos. So yan po yung pag sinabi nating image of God, ay meron po siyang spiritual nature. Yung spiritual nature na bahiran ng ang wickedness, ng evil. Kaya yun po yung ay binabalik ng Panginoon. Kaya kinakailangan niya ng spiritual truth. Yung spiritual truth na yun po yung maging kabahagi sa ating spiritual life. Kaya it's a process. Proseso po yan na ginagawa ng Panginoon sa tao. Kaya yung mga karanasan ng nakaraan ng Israel of old ay para po yun sa ating learning na sinulat yung Biblia para at least mapag-aralan po natin. Pero ang tao ay minsan ay tamad, hindi mag-aral, hindi nag-aaral. So, nawili siya sa sanglibutan. Kaya mananatili siya sa sanglibutan. Pero ang taong nakaranas na mayroong umuudyok sa kanya na gusto niya malaman to, malaman ko. Gusto ko malaman to, malaman ko. So nag-aaral. So there is a provision for growth because you have the rational being. Okay? And then pangatlo dito, the ability to think and to make moral decisions. So these are actually things that the image of God involves. Okay? Yun po ay yung larawan ng Diyos na binigay sa atin. So ayon sa Genesis chapter 2 verse 7, nang ang hininga o espiritu, when the breath or spirit went into the clay figure, God had molded, that is body, a living being was created or soul. So ito po yung elements or composition of a living creature or human. Okay, una, yung clay na he formed as a man. Okay, clay. Tapos ay hinipan niya ng espiritu, buhay. At itong laman na mula sa lupa, nagkaroon ng espiritu, ito ay yung tinatawag na living soul. Okay. Pag namatay ang tao, siyempre ang espiritu niya mawala. Okay? Yun po ay babalik sa Diyos na siyang pinanggalingan ng buhay. Hindi po yan magsuroy-suroy kung sa Bisaya pa, magmamasyal. Kasi may mga katuruan na ang espiritu ng namatay ay mag-transfer sa ibang bagay. Ito po yung turo ng mga Buddhism. Mga Buddhist, they believe that when the spirit, when men die, ang kanyang espiritu, pag mabuti ka, ang espiritu mo ay lilipat doon o pupunta sa mga hayop. Especially dito sa Thailand,
ay pag mabuti ka, ang espiritu mo ay sasalin doon sa elepante, sa malalaki at na yung malalaking mga hayop. Yan po yung tinatawag nila a process of reincarnation. Okay? At yung espiritu mo rin ay lilipat doon sa tao na ipanganak. Kaya sabi nila, bumalik yung pagkatao ni Rizal. So ibig sabihin, yung espiritu ni Rizal nandun na sa tao na yon. So yun po yung ibang mga katuruan. Pero sa atin po bilang nasa katotohanan ay ang pinanggalingan ng buhay ang Diyos. Kaya babalik doon. Okay? So ang ating katawan babalik sa lupa. So yun po yung prinsipyo actually na the living soul is when the spirit is in us. So walang patay na kaluluwa. Pag sinabing patay na kaluluwa, ay walang espiritu. Walang espiritu. Kaya yung sa atin ngayon, nabubuhay tayong patay. Dahil yung Spirit of God, wala. So kailangan ng espiritu ng katotohanan. Yung the Spirit of truth will live in us. Kaya yung katotohanan na hindi kinakabuhayan o sinakabuhayan ay mananatiling patay. Kaya yung application of the truth that we receive from God, yan po ang nagbigay sa atin ng buhay na we are acceptable to God. Pag wala yon, wala ang katotohanan sa atin na hindi natin sa kanabuhayan, yung katotohanan na yon, tayo ay patay pa rin. So yan po yung kalagayan ng tao. Kaya there is actually a progression. Kailangan tayo lumago sa ating spiritual na pamumuhay. Then God performed a second creative step, thus completing the perfect human being, made male and female, men and women. So yan po yung mga kapatid yung kabagi po dito sa ating pag-aaral. And then the duty of man, kasama po yan, the gifts from God, tungkulin ng tao na kung saan ay nilagay siya sa Garden of Eden para pangalagaan yung garden. Okay? Yan, and then duty bound to glorify His name on earth. Ito po yung ating tungkulin sa lupa. Na tayo, mga Kristiyano, tayo po sana ay maging reflection or we can actually reflect the glory of God in us. May tungkulin tayo sa sangkatauhan. Tayo ay nakatali sa harapan ng Diyos. Kung tayo ay nagtataglay ng buhay na walang hanggan. So nag-uumpisa ang buhay na walang hanggan ngayon pa lang. Ibig sabihin, ang pamuhay mo ay kabahagi. Ito ay maging actually fitness mo to heaven. Okay? Fitness mo for eternal life. Ang heaven is actually a culmination na yon. Culmination, it means that your life here will prepare you for that. Okay? At sabi nga po rito, upang ipakita na pinahahalagahan natin ang halaga ng sakripisyo na ginawa ni Kristo. At iyon ay ang pagbili ng langit upang luwalhatiin natin ang kanyang pangalan sa lupa. At upang tayo ay makakuha ng mga kaluluwa sa cross ng Kalbaryo upang tayo ay makakuha ng mga kaluluwa upang turuan sila kung paano ibigay ang kanilang mga puso kay Kristo. Okay? Upang ating katawanin si Kristo tulad ng pagkatawan ni Jesucristo sa pag-ibig ng Ama. So reflection tayo mga kapatid. Ito ang ating gawain. Negosyo, ibig sabihin business. This is our actually purpose na nanatili tayo. Okay? And then patuloy dito na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pagkakataon na ang kalagayan ni Kristo, ang kanyang likas ay maging sa atin din. Ibig sabihin, we are the reflection of Christ. So ito po ang ang kabahagi dito
Dahil ang tao, sabi nga po sa Spirit of Prophecy, Christ Object Lesson, men are in peril. Multitudes are perishing. Marami po ang nawawala, namamatay. But how few of the professed followers of Christ are burdened for these souls? Mayroon po ba tayong mga tinatawag natin na tayo ay burden na bibigatan kung paano din ang iba ay mapalapit kay Kristo? So yun sana ang mapa sa atin mga kapatid, that we have the burden to bring other souls closer to God. Okay? And this is our duty. There is a lack of that love which led Christ to leave his heavenly home and take man's nature, that humanity might touch humanity and draw humanity to divinity. So nais po yan na maranasan ni Kristo upang maihatid niya yung tao sa pagka-Diyos. Ibig sabihin, yun po yung provision ng Panginoon, na si Kristo po ay talagang nagkatawang tao upang maranasan ang karanasan ng tao at siya ang maging pag-asa ng tao, mga kapatid. So yan po yung pakay ni Kristo, na yung salita na yun, na siyang Diyos ay nagkatawang tao upang ilapit tayo muli sa Diyos. Okay? So yan po yung talagang nais ng Panginoon na ating maalaman, maging kabahagi po ng ating buhay. So knowledge and duty for oneself and others. Na sana hindi tayo maging selfish. Okay? It is the duty of every human being. So duty natin mga kapatid. Kaya sa ating pag-aaral ay tayo ay gagamitin ng Panginoon. Yung knowledge na ating na nakamit o na-achieve o natanggap, hindi iyan maging karunungan, hindi yan maging wisdom kung hindi nagagamit. Ibig sabihin, knowledge is actually precursor to wisdom or to be wise. So if you don't have knowledge, you will not be wise. Makamit mo ang karunungan or ang kaalaman ay sa pamagitan po ng pag-aaral. So you need to be open to the learning, na kung saan ay bukas ka sa pag-alam ng mga katotohanan, ng mga liwanag o ng mga katuruan. Kaya sabi po rito na kung saan ay it is the duty of every human being for his own sake and for the sake of humanity to inform himself or herself in regard to the laws of organic life and conscientiousness or conscientiously to obey them. Kaya dapat mga kapatid, kung natutunan natin yan, nalaman natin yan, then we are conscientiously. Ibig sabihin talagang nasa isipan natin at hindi natin nakakalimutan. Yan ang nagpapaalala sa atin na ito ang dapat ko gawin. Hindi sa sarili kong lakas, kundi hilingin natin sa Panginoon ang lakas. It is the duty of every person to become intelligent. So, yan po ay duty natin. Kaya pasalamat at I really appreciate our young people na nagnanais na mag-aral. Na gusto malaman ito. Kasi kung malaman mo yan, then it will be a part of you. Kaya God wants that every person should be intelligent. Pero yung may iba na mga kabataan na hindi, parang hindi na. Kasi na yung worldly inclined, sasanglibutan. Okay? Ngunit itong mga kabataan, mga tao na nagnanais na may pagbabago sa kanilang buhay, ay they want to learn. They dig. Okay? Kaya sabi rito, it is our duty para maiwasan din, malaman natin yung anong disease and its causes. You must study your Bible in order to understand the value that the Lord places on the men whom Christ has purchased at such an infinite price. Yan po yung talagang acknowledgement na dapat natin. Then we should become acquainted with the laws of life, that every action of the human agency
agent may be in perfect harmony with the laws of God. Ayan po yung pakay actually ng study ng education. Education, the highest objective is actually Christ-likeness is the goal to be reached. Yan po sabi ng fundamentals on education. Now, when there is so great peril in ignorance, is it not best to be wise in regard to human habitation fitted up by our Creator and over which He desires that we shall be fruitful stewards? So yan po mga kapatid yung kabahagi sa ating pag-aaral na kung saan ay dapat maibalik po yung original nature na nais ng Diyos para sa atin. So ang halamanan ng Eden, ito ang perfectong tahanan ng tao sa umpisa pa lang. Kailangan niya itong alagaan at linangin. Dapat nating ingatan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Sa ngayon, wala tayo sa Garden of Eden. Pero nandito tayo. We have actually a part in improving our lives. So dito sa Creation Week, ay inihanda po ng Panginoon, binigyan niya ang tao ng pagkain. So anong pagkain ng tao? God gave him the suitable food for his perfect body. He added a restriction so he could prove his loyalty to the one who had given him everything. Sa panahong yan, ay may restriction na huwag mo kainin ito. So, anong ginawa ng tao? Ay hindi niya sinunod ang Diyos. Kaya nagkaroon ng kasalanan. The woman, the perfect gift, someone to love, someone with whom he could share everything. Someone is to become one flesh with. So isang laman. Ibig sabihin magkaisa kayo. Pero minsan mga kapatid ay karamihan ng mga pamilya ay nawawasak. Dahil yun po ay resulta ng kasalanan. Okay? So, nang likain ng Diyos ang unang tao, binigyan niya siya ng 3 kaloob na nagpapahiwatig ng 3 pananagutan. So, yan po yung 3 binigay o pinagkaloob ng Diyos sa tao. Halamanan ng Eden, pagkain, at kasama. Okay? So, yan po yung prinsipyo na sa umpisa pa lang ay ito na yung regalo ng Diyos sa tao. May tihanan ka. Tahanan itong sanlibutan ngayon. Tahanan natin to. Pansamantala tayo dito. Okay? Makakaranas tayo. Kaya linangin natin. Ibig sabihin ay pagyamanin. Kung ano ang nandyan, gawin. Gamitin. To exist. Okay? And then, yung pagkain, dapat may restriction. Ang Panginoon ay may restriction. Kaya yun po yung nangyari din sa creation na ito ang pagkain mo. Pero anong ginawa ng tao? So naglabag siya. So nagkaroon ng resulta ng kasalanan. Okay? So sa babae, binigay ng Diyos ang babae. Hindi yung lalaki sa lalaki. Babae sa babae. Mali yun. So yun po yung prinsipyo ng paglalang ng Panginoon. Kaya natural law divine. Kaya yun po mga kapatid. Sa Tagalog dito, as last slide po sa ating pag-aaral ngayong umaga, bawat batas na namamahala sa makinarya ng tao ay dapat ituring na tunay na banal na pinagmulan sa karakter at sa kaalagaan ng salita ng Diyos. Kaya yung karakter natin, napaka-importante po yan. Hayaan mo na yung itsura mo. Okay? Hayaan mo yung mukha mo. Yung importante, yung karakter sa loob. Kasi kung kahit yung mukha mo ay hindi maganda, pero ang karakter mo ay maganda naman, then that's counted. Yun po ang napakaganda. Ano po mga kapatid? So, ang bawat walang ingat na pagkilos. So, dapat talaga maingat yung pagkilos natin. Anumang pang-abuso na ilalagay sa kahangahangang mekanismo. Ito yung mekanismo natin, yung katawan.
dapat pangalagaan po yan. Okay. Sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa kanyang mga tiyak na batas ng tahanan ng tao ay isang paglabag sa batas ng Diyos. Oh. So, kung ano po ang nilikha ng Panginoon, ay wag na pong nagdagan. Minsan mayroon pang pakabit-kabit, dagdagan mo yung kuha ng Panginoon, ano? So, yung mga prinsipyo po yan na dapat linangin natin pero wag nating dagdagan. Minsan ay magpapa-opera ka para yung ilong mo ay tumangos naman. Ay hindi po yan. Ang mahalaga po yung karakter. Dahil ang mukha mo na yan ay babalik yan. May pag-asa pa yan. Okay? So ang napakalaga dyan ay yung iyong kalooban na yun po ay sangayon sa kalooban ng Panginoon. Ang batas na ito ay sumasaklaw sa pagtrato sa buong pagkatao. So ang batas ng Diyos ay sinulat ng kanyang sariling daliri sa bawat ugat, bawat kalamnan, bawat kakayanan na ipinagkatiwala sa tao. So yan po mga kapatid, yung ating physical, yun na nga po yung pinagkaloob ng Diyos. Mabuti nga may buhay tayo. Na itong ang buhay natin, itong katawan natin, pinagkaloob ng Panginoon yan. Kaya dapat pangalagaan. Ano po? At ito po ay kabahagi sa atin na mag-aaral na ma-appreciate natin. Panginoon, salamat. Salamat na binigyan mo ako ng ganito. Okay? Mayroon pala akong linangin sa aking sarili na hindi lamang panlabas, kundi sa kalooban na maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Okay, any reaction sa ating pag-aaral ngayon, mga kapatid? Those who are following our Facebook, thank you na kasama po namin kayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. Minsan nabubulol ako kasi kanina ay paggising ko ay medyo antok pa ako. Pero kasi mas aga dito. Nagising ako mga alas 5. Dito sa amin ay tulog ako kagabi. Medyo late na rin dahil may mga gawain din po tayo sa paghanda. So, yan po, Sister Veronica, Sister Laila, at nandito tayo upang patuloy na may pagbabago sa ating buhay, no? Character especially. Kasi yun po talaga ang nais ng Panginoon na tayo po ay mayroong pag-iingat sa ating buhay na maging reflection ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Okay, any question? Mayroon po bang katanungan or reflection po? Sa akin po, brother, nakaka-amaze po talaga yung work ni God. Siguro lang po, kaya po hindi na-appreciate ng mga tao kasi hindi nila alam. Pero kapag nalaman nila, siguro magta-transform din sila. Kulang lang talaga po sa pag-aaral. Oo. Kaya itong regalo ng Panginoon actually sa pag-create niya ng tao, ano, ito po yung may kaakibat na responsibilidad or accountability. Kaya 3 gifts that implied 3 responsibilities, ano? Binigyan niya sila ng halamanan ng Garden of Eden, halamanan ng Eden. Pero anong ginawa nila? Binigyan sila ng pagkain doon talaga, no? Sa pagkain sila nasilo, ano, na kung saan ay mapag-aralan natin sa sunod na bukas. Bukas pag-aralan natin bakit kaya ano ba talaga yung na yon, yung pagsubok na yan, bakit pinaintulutan ng Diyos? Yan din dapat natin, masagot natin yan, bakit pinaintulutan ng Panginoon na nagkasala si Adan at si Eva? Okay? So yan po yung kabahagi sa ating pag-aaral din, ano? At paglago ng kasamaan sa lupa. Yan po ay kabahagi sa ating series. At mabalik-balikan natin yung pag-aaral natin na ito
because these are actually things that we need to remember na ma-share din po natin. Pwede nating i-share sa ating mga kapatiran na yung mga hindi pa naka-appreciate sa ginawa ng Panginoon para sa atin ay ma-appreciate din nila. So tayo ngayon ay maging daluyan. Daluyan ng pagpapala para sa iba. If we share those things that we have learned at maging bahagi personal sa atin na nasa atin yan. So ibig sabihin, yun po ang hindi matatanggal, hindi mawawala sa atin. Na pasalamatan natin sa Panginoon. Salamat Panginoon dahil pinagkalooban ako nito. So yan po yung mga bagay na napakalaga po dito sa ating lesson ngayong umaga. Okay? Any more reflection or question? Wala na? Okay. Kung wala na po ay bukas ay ganun pa rin na time para sa ating patuloy na pag-aaral. Nawa ay ito ay maging beneficial po sa inyo na sa ating paglago, sa ating linang ng lahat ng mga bagay na ito na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin ay magamit po natin upang tayo rin ay maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Okay? So, Amen po. okay. Okay, so tayo po ay manalangin sa ating closing. Okay, tayo po ay maniklood. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat na binigyan po kami ng pagkakataon upang balikan ang inyong paglalang sa lalaki at babae na inyong nais na mamuhay at maging reflection po ng inyong karakter. Kaya sa amin, Panginoon, sa mga kapanahonang ito, nawa kami po ay maging daluyan din na ang aming natutunan na ma-appreciate namin ang iyong regalo para sa amin na ito ay may kaakibat na responsibilidad na bagamat na bahira ng kasalanan ay meron po kaming pagkakataon upang linangin at pagyamanin ang mga bagay na nasa amin. Alam namin, Panginoon, itong mga nasa amin ngayon ay inyo lamang pinagkatiwala sa amin. Kaya nga po, tulungan nawa kami dahil wala rin po kaming kakayanan. Dahil sa likas ng kasamaan sa amin ay ito ang dapat mabago at mapalitan ng inyong likas, Panginoon, na kayo po ay nagbigay sa amin ng pagkakataon sa pamagitan po ng aming Panginoong Yesus, na siyang nagbigay sa amin ng halimbawa upang aming maging huwaran at gagayanin, hindi sa aming kakayanan, kundi sa pamagitan po ng inyong kapangyarihan. Kaya nandito po ang mga kabataang ito, Sister Veronica at Sister Laila, at iba pang mga kabataan na nagnanais na alamin ang mga spiritual na bagay. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Tulungan po nawa na sila po ay maging daluyan. Mayroong katatagan sa kanilang buhay na magamit din po sila na instrumento para sa ibang mga kabataan. Na nawa sila ay maging matibay sa kanilang pagiging kabataan. Na kayo po ang siyang manahan sa kanilang puso at isipan, na gamitin po sila na maging instrumento na marami pang mga kabataan na humayo upang alamin ang inyong kalooban, upang maganap ang lubusang pagpanumbalik ng katatagan at inyong mga banal na siyang mamumuhay ng ayon lamang sa inyong kalooban, upang mahanda na po ang inyong kaharian, maitayo ang inyong kaharian at maging liwanag sa buong sangkatauhan na maraming mga kabataan at mga kapatiran na maibuklod para po
maging liwanag sa sanglibutang ito. Salamat, Panginoon, sa kakayanan na inyong pinagkaloob sa amin, sa karunungan, at lahat ng mga pagpapalang aming tinatanggap. Salamat po sa lahat. At amin pong binabalik sa inyo ang kaluwalhatian, pasasalamat, at pagpupuri dahil kayo po ang siyang Diyos na lumalang sa tao. At sa aming pansamantalang paghiwalay sa oras na ito, Panginoon, amin pong tanggapin ang pagpapala ninyo at salamat sa lahat. Ito po ay aming dalangin, kasama na po ng kapatawaran ng aming kasalanan, ganon din po sa aming mga kapatiran, ang mga mahal sa buhay, pagpalain din po sila, gabayan din po sila, mangusap kayo sa kanila upang kami ay maging daluyan din po ng pagpapala para sa kanila na makita nila na kayo po ang siyang namumuhay sa amin. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our might and meditation of our heart be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Salamat. God bless po sa lahat. Thank you po, brother. God bless po. God bless. Bye-bye. Bye po.